lason ng kapangyarihan, karahasan, paghihiganting umuusig, bangungot ng inaapi, katiwalian. Sa panahon ng kadiliman, may Pilipinong nagpaalat ng pag-asa sa kanyang mga salita. Magandang araw mga kababayan, ako si Dan, isang tourism student at ngayon narito tayo sa Calamba, Laguna. Ang bayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Makikita sa Rizal Shrine ang ilan sa mga mahalagang alaala at kagamitan ni Rizal, mga dokumento, larawan at personal na gamit na nagbibigay buhay sa kaniyang kwento bilang bayani ng ating bansa. Pinanganak si Rizal noong June 19, 1861 at bata pa lamang ito, pinakita na nito ang aking talino at malasakit sa ating bayan. Tinatawag din ito ang Museo ni Jose Rizal, malawak, nananatili at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Pero bukod sa pagiging matalinong Pilipino, si Rizal ay kilala bilang isang bayani na kung saan ginamit ang kanyang panulat upang maging sandata. At ang isa sa mga pinakamatapang nitong akda, ang El Filibusterismo. Anak, ito ang mga lupain na minana natin sa ating mga ninuno. Pero ngayon, inaangkinan nila. Manalo ka man, anak, ang iyong katawan ay nakihina at ang iyong dangal tumapupit daw. Ngunit hanggang kailan tayo magtitiis, ama? Walang sino mang pwedeng umangkin ng lupang ito, ama, sapagkat atin ito. Itonet! Ang lupang ito ay pagmumay-ari ng kumbento! Lumayas ka! Pamatulong ka! So I don't think there's any difference with our current situation now and from El Filibusterismo because corruption is very evident and the recent news po, as you can see, it's the government is very corrupted and there's also inequalities in our community where the rich people are looking down on, let's say, normal people that they consider as Indians. Ang El Filibusterismo ay sinulat ni Rizal noong 1891 sa Ghent, Belgium. Dahil sa kakulangan ng pera, napilitan si Rizal na ibenta ang kanyang mga personal na gamit upang mailungkad ito. So may isa lamang po kami tanong. Para po sa inyo, ano po yung kabuluhan ni Rizal sa panahon po ngayon? Sobrang laki ng kabuluhan niya kasi ang laki ng impact niya sa mga kabataan. So, isa siya sa mga rason kung bakit malaya tayo. Kasi hindi dahil sa kanya, siguro hindi tayo kasing laya ng nararamdaman natin o nararanasan natin. Los científicos observan, hacen preguntas y prueban ideas. Nagkakaroon lang sana tayo ng karapatan ng aral ng Espanyol. Sana'y mas alam natin sa ating batas at ang ating karapatan. Abusivo! No puedes aprender nuestro idioma. Eso es rebeldes. Tingnan mo, sa halip na tayo pakinggan, tinawag pa niya tayong rebelde. Ang karakter ni si Basilio at Isagani ay kumakatawan sa kabataang Pilipino. Si Rizal mismo ay naniniwala na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya hanggang ngayon, ang edukasyon ay daan tungo sa pagbabago. At ngayon naman, narito tayo sa Casa de Segunda kung saan naninirahan ang kinikilalang First Lord ni Dr. Jose Rizal na si Segunda Katikba.
Dito. Padre! Tama na! Wag to! Padre! Si Rizal ang tagapagtanggol din ng mga kabataan. Ayon sa sanaysay nito tumigaw, at malolos, pinuri nito ang katalinuhan at kapakapan ng mga kababaihang Pilipino noon Na lumalaban para sa edukasyon. Ang pagkamatay ni Rolly ay tanda ng kalupitan ng lipunan. Nais ko mawala na sa landas ang mga manlulupig kagaya nila. Mga naghahari-harian ng walang pakintangan. Gusto na ang kanilang kasikiman at kalupitan. Sa ilaw na ito, magsisimula na ang revolusyon. Dugo ang kabayaran ng kalayaan. Ngunit, maras na paraan ba ang tunay na lunas? Kung sa bawat pagpatak ng dugo ko ay may bagong pag-asang isisilang, handa akong magpakasakit. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pagkukulang ko sa iyo at sa aking inang bayan. Apunte! Ang kalayaan ay darating kapag ang Pilipino ay karapat-dapat sa kanya. Consumatum est. Fuego! Wait! There's more! Welcome to Vigan, a UNESCO World Heritage City famous for its well-preserved Spanish colonial architecture. Vigan is also connected to Jose Rizal, who once visited this city. In Salcedo Park, you will find a statue of Rizal commemorating his legacy and his love for Filipino culture. Here in Vigan, Ilocos Sur, you also come across a solemn reminder of one of the inspirations of Jose Rizal, Padre Burgos of the martyr priests known as Gomburuza. Burgos' advocacy for the rights of Filipino clergy and his courageous stand against colonial injustice deeply moved Rizal, who later dedicated El Filibusterismo to their memory. Tandaan natin na ipinakita ni Rizal na kahit walang sandata, kayang ipaglaban ang bayan. Ang kaniyang kamatayan ay naging simula ng revolusyon at hanggang ngayon patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Hi guys! Welcome sa bahay ko. Gaya ni Rizal, gamitin ang ating talino at puso para sa kapwa. Sa panahon ngayon, ang pagiging bayani ay pagiging responsable, tapat at mapagmahal sa bayan. Maging boses ng katotohanan sa social media, sa paaralan, sa ating komunidad. Labanan ang kasinungalingan, kamangmangan at kalupitan. Gaya ni Jose Rizal, tayo ang pag-asa ng bayan. Lahat ng ito ay magsisimula ngayon. Halika na, tuklasin ang mundo puno
luhaan, nasaktan, sugat, ng kamay, di alam